teaching and mentoring. So, siguro, bibihira natin marinig yan. Sa mga nagdi-discipleship, madalas siguro, naririnig na natin, or sa mga matatagal ng Kristiyano, alam na natin yung mentoring at saka yung teaching. Amen? So, buong buwan po ng July, yan ang pag-uusapan natin. But, ngayon, ang gusto ko pong talakayin sa bawat isa sa atin ay yung kahalagahan, yung kahalagahan ng mentoring. Amen? Sabi ng Proverbs, chapter 11, verse 4. Amen. Ayan, ito po yung ating pag-uusapan. Sabay-sabay nga, sabihin natin. Ulit. Sabay-sabay po. Amen. Sabi ng Proverbs, chapter 11, verse 4. For lack of 14 ba? For lack of guidance, a nation falls, but victory is won through many advisors. So, this simply emphasizes yung kahalagahan, ng mentorship, ng mentoring, yung meron kang may nagtuturo sa iyo, may nag-a-advise sa iyo, may nagka-counsel sa iyo. Amen. Importante po kasi yan sa buhay natin na ang tawag dito, malaking role. Amen. Merong malaking role sa buhay natin yung mga mentor natin. Tama? Amen ba? Kasi lalo na especially sa ating mga Kristiyano, when it comes to spiritual maturity, importante po na merong nagme-mentor sa iyo. Amen? Kahit po dito sa mundo, lahat tayong mga tao, hindi tayo magiging successful sa buhay unless merong nagme-mentor sa atin. Merong nagtuturo sa atin. Tama? Makakarating po ba kayo sa ganitong estado ng buhay kung walang nagturo sa inyo? Tama? At ang pinaka-great example natin ng mentor or yung pagkakaroon ng mentoring ay sa ating tahanan, yung ating mga magulang. Tama? Paano ka natutong magsalita? Paano po? Hindi nyo alam? Natuto lang kayo? Sino nagturo sa inyo? Tama, di ba? Magulang, paano ka natutong magsulat? Saan ka unang natutong magsulat? Sa bahay, depende siguro, yung iba sa school. Amen? Kumbaga, lahat tayo, nararating natin yung estado natin sa buhay or nagiging successful tayo dahil merong taong tumulong sa atin. Merong taong nag-mentor sa atin. Merong taong nag-advise sa atin. Tama? Minsan kapag sablay yung mga desisyon natin sa buhay, may taong talagang nangangaral sa iyo. Tama? Pag ikaw anak, pasaway ka, basagulero ka, makulit ka, anong ginagawa ng magulang mo? Pinapangaralan. Tama? Tama, itinutuwid. Kasi kailangan natin yon. Tayong mga tao ay nakadesign para makipag-socialize sa mga tao, makipag-interact. Hindi tayo dinisign ng Diyos para maging mag-isa. Kaya napakahalaga sa buhay natin itong mentoring. Napaka-importante yung pagkakaroon ng nagme-mentor sa atin. Amen ba? Ano pa yung mentoring or mentorship? Sabi dyan, what is mentorship? Ay, bago tayo pumunta, basahin muna natin yung ating passage today. Ang passage natin ay matatagpuan natin sa 1 Timothy chapter 6 verse 11 to 21. Amen? Sabi po dyan, basahin natin. Sabay-sabay, but you, O man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, gentleness. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, to which you are also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. I urge you in the sight of God, who gives life to all things, and before Christ Jesus, who witnessed the good confession before Pontius Pilate. Verse 14, sabay-sabay, that you keep this commandment blameless until our Lord Jesus Christ appear. Verse 15, manifest in his own time, he who is
King of kings and Lord of lords, who alone has immortality, dwelling in unapproachable light, whom no man has seen or can see, to whom be honor and everlasting power. Amen. Verse 17. Man whose glory is in his present age, not to be healthy or to trust in uncertain riches, but in the living God, who give us richly all things to enjoy. Let them do good, that they be rich in good works, ready to give, willing to share, storing up for themselves a good foundation for the time to come, that they may hold on eternal life. O Timothy, guard what was committed to your trust, avoiding the profane and idle babblings and contradictions of what is falsely called knowledge. By professing it, some have strayed concerning the faith. Grace be with you. Amen. Amen. So, sabi ko kanina, napakahalaga ng mentoring sa ating mga buhay o yung mentorship na tinatawag natin. Sabi ng sabi na, what is mentorship? Mentorship is simply means, sabi yan, proper guidance provided by a mentor to a mentee. Yung mentor, siya po yung nagtuturo, yung mentee, siya yung tinuturuan. And sabi dyan, a mentor is an experienced or more mature individual who gives advice, counsel, and guidance to a receiving individual regarded as mentee. So, yan daw ang definition ng mentoring or yung mentorship. Merong isang tao na mas mature, diba? Pag pinag-usapan natin lalo na sa spiritual, sa pagbuhay spiritual natin, mas mature spiritually, mas may alam sa atin, tama? Kasi, papaano ka magtuturo sa isang tao kung mas magaling pa siya sa'yo? Tama ba? Tama? Kailangan meron kang experience. Amen? Katulad ng mga magulang, di ba? Kaya kadalasan laging kasabihan ng mga magulang. Ikaw, anak, tumigil-tigil ka sa ginagawa mo. Diba? Alam ko na yan. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Diba? Buti hindi ka sinagot. Ba't hindi ka nakasalubong? O kaya ba't ka bumalik? Diba? Diba? Minsan ganun tayo mga magulang. Anak ko yan, tama ako tama. Papunta ka pa lang, babalik na ako. Amen? Eh bakit ka bumalik? Tama ka pala. Amen? So, importante yan, mas may experience tayo. Amen? Mayroong mas karanasan. So, yan po yung ibig sabihin ng mentorship. Amen? So, ano ba yung role ng mentor sa kanyang mini-mentor? Amen? Ano ba yan? Ano sabi dyan? Ano yung role natin? Sabi dyan? What is the role? Sabi dyan, to help the mentee discover or uncover certain areas of his or her life as it pertains to their relationship and walk with God. So, ang role pala ng mga mentor natin, lalo na ang pinag-usapan natin dito yung spiritual life natin, at kahit yung sa sa physical na pamumuhay natin, ang role pala ng mga mentor is to, sabi dyan, to discover or uncover yung mga bagay sa buhay natin na hindi pa natin talagang nailalabas. Kasi minsan, may mga talent tayo na hindi natin mailabas. Minsan, kailangan natin ng taong mag-encourage sa atin, di ba? May mga taong, kailangan natin ng taong tutulong sa atin para ma-work out yung talent na meron tayo, di ba? Minsan, ganun tayo. Yung ayaw na ayaw mong kumanta, pero dahil merong nag-encourage sa'yo, napakanta ka, nalaman natin, maganda pala boses mo. Ganun, di ba? May lumalabas sa sarili natin. At hindi lang yon, nagiging guide din sila para lakaran natin yung katotohanan. Amen? Sino dito yung merong mentor? Wala po kayo mentor? Ako. Oh. Pastoran ni Oh, si Pastor Mary daw mentor ni Tito Jane. Oh. Si Tito Jane lang may mentor. Amen? Amen? Lahat tayo, meron, may mga magulang tayo, di ba? Sila nagturo sa atin eh. Amen? So, yan ang role ng mga mentor. At ang mentoring,
ay kailangan, importante rin na sa mentoring or sa mentorship, kailangan lumalago tayo. Amen? Kasi walang saysay yung mentoring, walang saysay yung mentorship kung ikaw nananatili ka pa rin doon sa kung paano ka dati. Amen? Kumbaga, kapag ikaw ay dumadaan sa process ng mentoring, kailangan merong paglago. Amen? Kung dati kang nakaupo lang dyan, nung nakaraang taon, dapat ngayong taon or next year, tumatayo ka na sa harap. Amen? Marunong ka nang manalangin. Amen? Marunong ka nang magpasalamat sa Panginoon. Marunong ka nang magbasa ng Bible. Tama? Kasi lumalago, kailangan ng paglago. Halimbawa, nang tinanggap mo si Jesus Christ. Amen? Tinanggap mo si Jesus Christ, wala kang alam sa Bible, as in wala, kailangan pa unti-unti, lumalago ka. Kasi nandun niya tinutulungan ka, meron nagtuturo sa'yo. Kaya nga, di ba, yung mga na-share natin, ang pinakang goal natin is to bring them sa Bible study. Tama? Bakit? Kasi doon natin sila ma-mentor Doon natin sila matuturuan, manunurture yung mga bagay na meron sa buhay nila. At the same time, papuntahin natin sa simbahan. Amen? Bakit? Dito sa church, mas marami tayo natututunan. Di ba? Katulad niya yung Sister Lovejoy. Nung napunta siya dito niya na-realize na marami na pala siyang nasayang na panahon. Amen. Amen. Na dapat, dati pa siya nagbabasa ng Bible, ngayon niya lang na-realize. Kasi merong nagtuturo, merong naririnig mula sa salita ng Panginoon. At lagi natin tatandaan, kapag ka-word ng Panginoon, yung naririnig natin, kahit na anong gawin natin. Amen. Basta ikaw talagang tinatanggap yung salita ng Panginoon, babaguhin at babaguhin. Yes. Amen? Amen. Sino po ditong binago ng Panginoon? Yung nagbabago na sa Panginoon. Wala ko, may nagbabago na kay Lord. Amen? So, at para maging successful, itong mentoring o yung mentorship na tinatawag natin, importante po dyan, ang napaka-importanting bagay na dapat tama sa buhay natin ay yung puso natin. Amen? Marami kasi ngayon sa mga Kristiyano, amen? Sa mga Kristiyano po ito marami ngayon ayaw magpaturo. Amen. Tama? Bakit? Kasi akala nila magaling sila. Amen? Sa mundo, totoong magaling. Pero pagdating sa spiritual life, dyan lumalabas kasi yung ugali natin mga tao. Kapag hindi tama ang puso mo, hindi ka makikinig. Tama, sabihin sa katabi mo. Kapag di tama ang puso mo, hindi ka makikinig. Amen? No. Kaya yung mga hindi nakikinig ngayon, nakikinig na. Tumama na yung puso. O tinamaan. Amen. Hallelujah. Amen. Kapag hindi tama ang puso natin, hindi tayo susunod. Tama? Kahit sa Panginoon, kapag may command si Lord, kapag mali ang puso mo, hindi mo sundin. Amen? Amen ba? Sa Bible, maraming story sa Bible na sinuway ang Panginoon. Bakit kasi mali Mali ang puso. Kaya, yan ang napaka-importanting bagay sa buhay natin na dapat palagi tama yung puso natin. Sabihin mo ng katabi mo, tama ba yung puso mo? Sabi mo, saan yan nakalagay? Saan nakalagay yung puso mo? Ha? Baka yung iba kasi, yung puso nila nandito sa loob. Amen? Yung iba naman sa kalapakan. Ba? Kaya laging tinatapakan, laging broken. Amen? Laging nasasaktan. Yung iba naman nandito sa ulo. Kaya punong-puno ng pride. Amen? Punong-puno ng ang tawag dito, ng kayabangan. Diba? Ganon. Nagiging pride mo tayo. Kaya importante yung puso natin. Dapat nagpapaturo tayo. Dapat willing tayong mag-submit sa nagme-mentor sa atin. Amen. Importante po yun yung submission. At yung respeto sa nagme-mentor sa'yo. Kasi kapag hindi nangyayari yun, wala kang respeto sa nagtuturo sa'yo, hindi mo siya susundin. At kapag hindi mo siya sinunod, hindi ka lalago. Amen? Amen ba? Amen. Kaya nga, pahalagahan natin yung mga mentor natin. Sabi sa katabi, pahalagahan mo yung mentor mo. Amen? So, may sa Bible po, kahit po sa Bible, may mga example ng mentorship o yung mentoring na nangyari. Amen? Sino-sino yung mga yan? Sino-sino yan? Si kay Elijah and Elisha. Amen? Elijah and Elisha, yan ang isa sa pinaka-best example ng mentorship. Amen? Sino pa? Moses and Joshua. Kilala niyo si Moses? Sino si Moses? Siya yung nagpapasok ng mga hayop sa arko. Tama?
Mali. O, di ba? At least kilala ninyo. Yung iba, nag-a-agree na agad. Oo nga. Siguro, hindi po si Moses yun, si Noah yun. Ano? Okay, sino pa? Ito sa New Testament, best example ng mentorship, si Paul and Timothy. At yung binasa natin, yun yung pag-aaralan natin. Ako ko yan, ako ko yan. Si Paul and si Timothy. Next is si Jacob and Joseph. And then, ito pa, pinaka-best, si Jesus and His disciples. Amen? Amen? Kasi si Jesus, yung mga disciples niya, mentor niya yan eh. At kung hindi dahil sa mentoring, wala tayo dito ngayon. Na-realize niyo ba yun? Yes. Kung hindi mentor ni Jesus, itong 12 disciples na ito, sa palagay ninyo, nandito tayo ngayon, nakilala natin si Lord. Hindi makakarating dito ang salita ng Panginoon. At kung yung 12 disciples na yan ay hindi nag-mentor ng mga susunod sa kanila, hindi natin ma-receive ang word ni Lord. Bakit? Taga doon lang naman yan eh. Sa mga taga-Israel lang yan sila lahat. Alam niyo po kung bakit nakarating dito sa atin yung word ng Panginoon? Bakit? Pamamagitan nino? Dahil kay Paul. Si Paul ang napunta dito, siya yung nag-ikot sa Asia. At si Paul, anong sabi ni Paul kay Timothy? Ang kanyang disciples, ang kanyang mini-mentor si Timothy. Ang sabi niya kay Timothy, Timothy, yung mga bagay na tinuro ko sa iyo, ipasa mo sa mga faithful men. At yung mga faithful men na yon, na kailangan marunong din silang magturo sa iba. Amen. Ibig sabihin, pasa-pasa. Amen. Tama. Network, ito ba tuloy-tuloy? Kailangan na ipapasa yung mga bagay na yun para tayong lahat ay lalago. Amen. And praise the Lord kasi na-receive natin ang salita ng Panginoon dahil dyan. Kaya po yung principle ng mentoring, napakahalaga. Amen. May kasabihan nga tayo, no man is an island. Hindi ka po pwedeng mabubuhay ng sarili. Hindi, alam ko niyan bagay yung sinasabi ni Pastor, alam ko yan. O alam mo, kung pwedeng alam mo. Pero kahit na alam mo yan, kapag wala talagang palaging nag-encourage sa'yo, nagtuturo sa'yo, hindi mo magagamit. Yes. Amen? Amen ba? So, importante. Importante po yan. So, napaka-importante yan sa araw-araw ng ating mga buhay. Amen. Kaya sabi ng Hebrews chapter 6, verse 1, so let us stop, move beyond the elementary teachings about Christ and be taken forward to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death and of faith in God. So malinaw na sinasabi dito sa verse natin na ang tawag dito na yung pagiging Kristiyano natin, yung Christianity natin ay hindi siya ma-define kung wala pong maturity, kung walang paglago. Kaya nga kailangan natin ng mentoring para mag-grow tayo. Amen? Diba? Kanina ko pa sinasabi pa ulit-ulit, importante yung mentoring sa paglago ng sarili-sarili natin. Yung pagmamature natin spiritually. Amen? Hindi tayo magmamature spiritually at sa lahat ng aspeto ng buhay natin kung walang magme-mentor sa atin. And then sabi dyan ni Paul, kailangan daw, ang tawag dito, huwag na tayong manatili doon sa mga elementary teaching. Amen? Kaya nga, di ba, maabot pa tayo hanggang college. Amen? Hindi lang tayo nag-stay sa pagiging elementary. Di ba? Kasi marami tayong bagay na dapat matutunan. Pag nag-aral tayo, tama? May mga nagtuturo sa atin. Ang kailangan natin, mag-grow tayo, mag-mature tayo. Lalong-lalo na sa buhay Kristiyano natin. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang mature yan? Wow, mukhang mature na yung mukha. Namumulubot na. Amen ba? Magaganda ba? Siyempre, sabi ko nga nakaraan, basta yung mga anak ni Lord lalong gumaganda eh. Pag lumalapit ka na lumalapit kay Lord, paganda ka ng paganda. Amen? Amen, di ba? Di ba, Sister Lovejoy? Oh. Agree. Gumagwapo ka ng gumagwapo. Amen? Amen? So, importante po yun na kailangan mag-mature tayo. Sabi mo sa kapatid mo, kailangan mo mag-mature. Amen? At para po tayo mag-mature, ang kailangan natin ay yung mentoring. Ang kailangan natin ay mentor. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo ng mentoring.
Nakahanap ka na ba? Amen. And ito pag-uusapan natin. How does mentoring help our spiritual maturity? Paano ba nakakatulong yung mentoring sa paglago natin spiritually? Number one thing is, mentoring keeps you from the evil things. Sabi mo nga, basahin natin sabay-sabay. Mentoring, sabi na binasa natin verse kanina, sa verse 11, 1 Timothy chapter 6, verse 11, sabi yan, but you, O man of God. Sinong man of God dito? Taas ang kamay. Taas po ang kamay. Yan, taas ang kamay ng man of God. Pati woman of God. Baka nung sabihin nyo, lalaki lang ang tinatawag ng pastor. Ayaw tumaas. Amen? Sabi dyan, flee these things. Ano daw yan? And pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, and gentleness. So, ito si Paul, sulat niya kasi yan kay Timothy. Si Paul ang mentor ni Timothy. Ang encouragement ni Paul kay Timothy, since si Timothy ay bata po siya, bata siyang tinawag ng Panginoon at naging disciple ni Paul. Minentor siya ni Paul. And nung si Paul ay nakulong po si Paul, nakakulong siya dahil sa pangangaral niya sa salita ng Panginoon. Ito po ang encouragement niya kay Timothy. Kasi nakakaranas noon ng pagkaka-divide kasi maraming lumabas ng mga false prophet nung time nila. And ang mga Kristiyano, nalilito sila kung sino susundin. At kaya ang sabi ni Paul, ito yung encouragement niya. Sabi niya, ikaw Timothy, man of God, flee these things and pursue righteousness. Ipapatuloy daw yung righteousness. And sabi niya, godliness, faith, love, patience, and gentleness. Amen? Alam mo po, kung wala si Paul sa buhay ni Timothy, marahil nasama na rin siya dun sa mga tumalikod sa Panginoon. Amen. Kung walang nag-encourage kay Timothy na magpatuloy, baka hindi rin siya nagpatuloy. Kasi matindi ang situation eh. At kahit po tayo sa buhay natin, kung walang nag-encourage sa iyo na magpatuloy, baka hindi ka na rin tumuloy. Si Sister Beth, kung tumigil si Pastor Meli ng pag-mentor, ay Sister Beth, baka wala si Sister Beth dito. Hindi nakaabot ng 66 years old dito. Amen. Pwede mag-celebrate ng 66 years old pero hindi dito. At baka hindi ganyan kaganda si Sister Beth. Amen. Diba? 41 lang sabi ni Kuya. Oh, 44 nga lang daw sabi ni Kuya Arden. Kung kaya pa nga pababain ni Kuya Arden, pababain pa. Diba? Amen? Kung wala si Paul, at kahit sino sa atin, tama dito, sino po dito yung may ganong experience na yung talagang tumalikod ka na mayroong taong hindi tumigil sa'yo? Sino yun? Sino dito yung laging na-encourage? Oh, diba? Oh, diba? Si Chuchay. Si Chuchay, kung walang nagturo dito, kung walang nag-encourage dito, wala na rin dito. Diba, Chay? Palakpakan natin si Lord sa buhay ni Chuchay dahil ginagamit sa ngayon ng Panginoon. Nakita niyo kung paano siya tumugtog ng piano. Talagang maiiyak pa pag tumulong. Oh, diba? Praise the Lord. Amen? Brother Pinky, kung tinigilan to ni Ate Hannah at ni Ate Hazel, wala sila rito. Amen? Kung walang nagtuturo, Sister Rika, Sister Allen, si Brother Erwin, kung tumigil ang pag-encourage si Pastor Amelie, baka wala rin sila rito. And praise the Lord, buong pamilya sila dito, nandito ngayon. Amen? Hallelujah. At yung mga anak, ginagamit ng Panginoon. Kaya po importante yung role ng mentor. Kaya huwag niyo pong isasantabi yung mga mentor ninyo, ha? Pagka kailangan pakainin niyo. Amen? Amen? Amen ba? Mamahalin natin yung mga mentor natin. Pero sa katabi, mahalin mo mentor. Kahit sino po yan, mahalin natin. Amen? And bakit napapalayo tayo dito sa mga bagay na masama, yung sinasabi dyan, yung fleeting things, yung mga bagay, yung mga evil things. Sabi dyan, mentoring keeps you from the evil things. Maraming bagay yung malalayo tayo sa Panginoon. And then, ano ba yung mga bagay
na mga makamundo na yan, yung mga masasamang bagay na yan. Ito yung mga bagay. Sinabi na ni Pastor Yunis yan, ano yan? Sabi yan, sexual immorality, impurity, and debauchery. Ano pa yan? Idolatry and witchcraft. Hatred. Sino dito yung may hatred pa? Yung hindi kayang tumingin sa katabi. Ha? Ano pa? Discord. Jealousy. Sino dito yung nagsiselos? Jealousy, di ba? Sino yung Sino dito yung may jealousy pa? Dapat yung jealousy na yan, binabasag na yan. Amen? Ano pa? Fits of rage. At ito pinakamatindi. Selfish ambition. Siguro, marami sa atin meron pang ganito. Ano? Yung selfish ambition. Minsan kasi dumarating talaga tayo sa buhay natin na parang pansarili lang yung iniisip natin. But, ito po yung encouragement ko sa bawat isa natin. Kailangan nating layuan itong mga bagay nito. And pursue righteousness, love, ano pa, patience, joy, lahat ng fruit of the Holy Spirit. Amen? Self-control. Amen ba? Amen? At kapag ka po tayo ini-encourage ng mga mentor natin, pakinggan natin. Kasi kaya tayo tinutulungan, kaya tayo tinuturuan para tayo ay malayo sa mga bagay na ito. Amen? Kung wala magtuturo sa atin, magpapatuloy tayo sa kasamaan. Tama? Diba? Ang sarap mag-enjoy sa gawa ng mundong ito. Kung wala mag-encourage sa iyo, hindi ka makakaalis. Amen? Sasabihin, lalabanan ko yung temptation. Hindi po. Hindi natin malalabanan ang temptation. Takbuhan mo. At kung walang tutulong sa iyo, hindi ka makakaalis. Tama? Pabaon ka ng pabaon sa utang. Palulong ka ng palulong. Amen? Sa mga bagay na meron dito sa mundo. Amen ba? Ano pa yung meron dyan? Meron pa yan. Ito pa pala, may kasunod pa. With of praise, selfish ambition, dissension, factions, and envy. Ano pa yan? Drunkenness. Oh, sinong naglalasing pa rito? Nung araw. Oh, nung araw. Kung walang nag-mentor, hindi makakalaya. Tama? Amen? Amen? O, iwasan po natin yan. Orgies and the like. Ano po yung in the like? And marami pang iba. Marami pang bagay. Amen? At kung walang tutulong sa atin, walang magtutulong sa atin, hindi tayo makakalis. Kaya kung ikaw, kapatid, hindi ka makaalis sa sitwasyon ng buhay mo na yan, na puro ganito, maghanap ka ng mag-mentor sa'yo. Amen. Amen? Maghanap ka ng tutulong. Kung gusto nyo, si Kuya Arten, pa-mentor kay Kuya Arten. Puro word of God yan. Every day, nag-devotion. Amen? Kaya-kaya ko yung encourage ng word nyo. Amen? Number 2. Ay, meron pa pala. How to keep, how to, tama. Number 2. Ano yan? Number 2, sabi dyan, mentoring keeps you encouraged to move forward. Amen? Sino nakaka-relate dito? Yung susuko ka na, pero may tumutulong sa'yo para magpatuloy kung sigurado dyan mo. Di ba? Yung parang ayaw mo na nga eh. Pero may pilit na pilit may nagtutulak sa'yo, hindi, kaya mo yan. Laban lang. Ilan, padayon ka. Di ba? Ganon. Marami nag-encourage. At di ba lahat tayo may ganong sitwasyon eh. May ganong moment sa buhay eh. Na parang ayaw ko na Lord, suko na ako. Pero praise the Lord kasi merong taong tumulong sa akin, pag-encourage sa akin para mag-move forward. Amen. Kaya po sabi ko sa inyo, importante, merong mentor, importante yung mentoring sa buhay natin. Amen, kasi tutulungan ganyan, na ma-encourage ka para magpatuloy. Amen? Amen ba? And how to keep moving forward. Ano sabi niya? Paano tayo makakapag-move forward? Ano sabi? Sabi ng 1 Timothy, next na tayo, next, sabi niya, how to keep moving forward. Sabi ni Philippians chapter 3 verse 12, not that I have already obtained all this, or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Ano pa? 13, sabi dyan, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. How to keep moving forward? Ano sabi dyan? Number 1 is, ito pa pala, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus.
Paano daw tayo makapag-move forward? Forget what is behind and focus on Jesus Christ. Dalawang bagay lang para tayo makapag-move forward. Sabi diyan, kalimutan ang nakaraan. Sabi sa katabi mo, kalimutan mo na. Diinan mo. Kalimutan mo na ang nakaraan. Huwag mo nang babalikan. Masakit pag binalikan. Amen? Masisira ang buhay mo. Amen? Tama? Para ikaw ay makapag-move forward, forget what is behind. Ano mang bigat na meron ka in the past, kalimutan mo na. Amen. Kasi kapag dala-dala mo yung bigat na yan, ang hirap maglakad. Kahit gustong-gusto mong mag-move forward, hindi ka makamove forward kasi ang bigat. Amen. Ang daming bagahe. Minsan yung maleta patong-patong dala-dala mo. 5 piraso, nakaganyan ka na, hirap na hirap ka maglakad. At ang kadalasan, kapag punong-puno ka ng bagahe sa buhay, yung blessing ni Lord hindi mo makikita at hindi mo masasalo. Tama? Amen ba? Halimbawa, may buhat kang maleta. 3. Buhat mo. Biglang naghagis ng pera si Pastor Romel. Masasalo mo? Hindi. Paano mo masasalo? Bitawan mo para masalo mo. Ganun din po sa buhay spiritual para makapag-move forward ka at makita mo yung blessing ni Lord. Bitawan mo yung mga bagahe mo sa buhay. Forget what is behind. Amen. Sabi mo sa katabi mo, forget. Para makapag-move forward tayo. Pangalawa, kalimutan mo. Pangalawa, sabi diyan, focus on this. Bakit po importante yung focus? Kapag po tayo ay wala sa focus, lagi tayong distracted. Yes. Tama? At ito po, sasabihin ko sa inyo, tayong mga tao, kahit po ako, mabilis mawala yung focus natin. Amen? Amen ba? Kahit na dito sa simbahan, kahit sa church, dito napipreaching ako, kaya madali mawala yung focus natin. Amen? Sabi dyan, focus on Jesus. Importante po yan. Para kang yung kabayo. Alam niyo po yung kabayo? Yung kabayo, pag dumadaan yan sa highway, may takip yung mata nila dito sa gilid. Di ba napansin nyo? Bakit may, yung mata nila may takip dito? Bakit? Para hindi nila napapansin yung takip pagkabilang gilid. Kahit may dumaan mabilis sa sasakyan, hindi sila magugulat. Diretso lang ang tingin. Ganun din sa buhay spiritual natin. Diretso lang din ang tingin kay Jesus para makapag-move forward tayo. Amen? Kasi kapag napansin nyo yung dito, mas maganda dito ako. Di ba? Pwede tayong kumaliwa, pwede tayong kumanan. Di ba? Uy, may ano dito, party-party, dito ako. Pupunta ka na ng simbahan, biglang may party-party dito. O dito ka napunta, kasi may pagkain dito sa church. Mas maraming pagkain, kasi nandito si Sabi. Di ba? Amen? Focus on Jesus. Kasi madaling tayo ma-distract sa mga bagay. Pasok po, pasok. O, di ba? Sabi ko sa inyo, madali kayo tayong ma-distract. Yung focus natin, madali mawala. Ano? Di ba? Tunay yan. Totoo yan. Sobrang bilis. Segundo lang, pwedeng ma-distract ka. Kaya kung wala ka sa focus, mahuhulog ka sa patibong ng katawan. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, focus on Jesus. Sabi mo sa katabi mo, focus on Jesus. Amen? Number 3, last but not the least. Mentoring keeps you accountable. Sabi ng verse 20 to 28. O Timothy, guard what was committed to your trust. Ano sabi? Bantayan daw yung pinagkatiwala sa'yo. And then sabi na, ibig sabihin, meron ka ng accountability. Binibigyan si Timothy ni Paul ng accountability. And sabi na, avoiding the profane and idle babblings and contradictions of what is falsely called knowledge. By professing it, some of straying concerning the faith, grace be with you. Amen. Sabi diyan, mentoring keeps you accountable.
nagkakaroon tayo ng accountability. Meron tayong responsibility. Nagkakaroon tayo ng, kumbaga, nagkakaroon ng bigat yung pagkakaroon natin ng mentor. Kasi kailangan meron tayong accountability para maging reason yun para tayo mag-grow. Amen? Kasi kung wala kang pakialam sa tinuturo sa iyo, edi useless po yun. Wala kang accountability. Hindi kaya nga sabi ni Paul, yung mga bagay na tinuturo ko sa iyo, bantayan mo. Yung mga kinumit ko sa iyo, bantayan mo yan. Ganun din po sa atin. Yung mga tinuturo ng mentor sa inyo, bantayan ninyo, alagaan ninyo, palagawin ninyo, pakinggan ninyo, isabuhay ninyo. Amen? Lahat ng tinuturo ng mga mentor natin, amen, kahit sino pa yan, isabuhay natin, alagaan natin. Bakit kapag hindi natin inalagaan, mawawala yan. At hindi lalago yan. Ang isang halaman kapag hindi mo inalagaan, o pwedeng hindi mamatay, pero kung mamunga, ang pangit, nagiging bonsai. No? sabi ni Brother Erwin, totoo, lumiliit, pumapaya. Ganon din sa hayop. Ang hayop, pag hindi mo inalagaan, mamamaya. At kadalasan, kapag yung mga bagay sa buhay natin, na pinagkakatiwala sa atin, hindi natin inaalagaan, hindi natin iniingatan, nasa sayang, nawawala. Kaya nga kailangan meron tayong accountability. Sabi sa katabi mo, meron tayong accountability. Lagi po natin tatandaan, hindi naman yung mentor natin yung talagang nagkatiwala sa iyo. Si Lord. Pinagkatiwalaan tayo ni Lord ng something sa buhay natin. At huwag po natin isayangin. Bilang mga lingkod ng Diyos, merong kanya-kanyang pinagkatiwala sa inyo. Sabi sa parable of the talents, kung pwedeng iba-iba. Yung iba pwedeng 10 talents, yung iba 5, yung iba 2, at yung iba naman pwedeng isa lang. But regardless of the numbers, ang importante, alagaan. Palaguin natin. Kahit isa lang yung talent mo. Kahit magwalis lang yung talent mo. Ingatan mo yan. Kasi baka mamaya hindi ka na marunong magwalis. Nakakahiya naman. Di ba? Mga bagay sa buhay natin, yung mga talent na i-entrust sa Lord. Huwag mo sabihin na, hindi ko na, ayoko na nito. Hindi ako para dito. Okay? Maraming ganun. Kailangan yung bagay na tinuturo sa atin, lagi natin iniingatan. Sinasabuhay natin. Amen? Kasi hindi mo pwedeng tanggap lang na tayo ng tanggap. Minsan may mga ganun eh. Ang gusto lang tumanggap, pero ayaw nila ng accountability, ayaw nila ng responsibility. Amen? Pag blessing, okay. Pero pagkatrabaho, maglalaba po muna ako, pastora. Kaya ni pastor yan. Pogi naman siya. Ay, hindi siya. Diba? Amen ba? May mga bagay. Diba? Pag minsan ganun eh. Marami tayong excuses. Kapag kailangan na ng responsibilidad. Kapag kailangan magtrabaho. Pero pag blessing, okay po ako blessing. Thanksgiving. Marami po kami pag Thanksgiving. Kasi may parapol. Pagka anniversary, madami, kompleto. Amen? May invite po ako. But, tinuturuan tayo na kailangan meron tayong accountability sa araw-araw. Amen? Amen ba? We need to guard what was entrusted to us. Amen? Ano bang pinagkatiwala sa inyo? Ano bang pinagkatiwala sa inyo, mentor? Ingatan mo, bantayan. And how to guard those things that we learn from our mentor or sa Panginoon. Paano daw? Sabi dyan? Avoid. Sabay-sabay. Iwasan po natin yung palaging makipagtalo. Iwasan natin yung pagdududa dun sa mga bagay na meron. Kasi madalas ganun eh. Kapag palagi kang nakikipagtalo sa mga bagay-bagay, nawawala lalo yung bagay na meron sa buhay. Amen? Iwasan natin yan. Amen? Para po tayo ay makapagpatuloy, mas malumago, mag-grow tayo spiritually. Kailangan meron tayong accountability. Sabihin natin, accountability. Sabihin mo sa sarili mo, dapat accountable. Sige po, laksan nyo. Dapat accountable. Hindi po yung boses, laksan nyo po yung hampas. Dapat accountable. Amen. Praise the Lord. Amen. Dapat
Amen? And in conclusion, sabi niya, Amen. God wants us to grow in every aspect of our life. Sabay-sabay, malakas. God wants us to grow in every aspect of our life, and that brings faithful in our lives to become our mentor. Let us acknowledge the importance of mentoring to keep us from evil things, to keep us encouraged to move forward, and to be accountable. Let us honor those people and continue to submit to them To until we finish the work that God has entrusted to us. Amen? Niliitan ko po talaga yan. Para hindi ninyo mabasa. Hindi po. Para po luminaw yung mata ninyo. Amen? Para pag nagbabasa kayo, mabilin po yun. Di ba? Kasi pagka malaki, ano lang kayo, nakasandal kayo, relax. Pero pag maliit, kumain kayo, di ba? Pumukunot yung noo ninyo, na-exercise yung mga mukha. So, importante. Amen. Pero lang po, hindi ko alam na ganun pala ko. Sorry po. Amen? Amen ba? So, importante po yung mentoring, yung mentorship sa buhay natin. Mahalaga po ba yun sa paglago natin? Yes, mahalaga. Para tayo mas lumago, para tayo mas makilala natin si Lord, kailangan natin ng mentor. Sabi mo sa sarili mo, kailangan ko ng mentor. Sabihin mo ulit, mahalaga pala yung mentor ko. Isa pa, simula ngayon, pahahalagahan ko na yung mentor ko. Mamahalin ko na yung mentor ko. Iingatan ko yung mga bagay na kinumit sa akin ng mentor ko at ni Lord. Amen. Amen. Palakpakan natin sila. We got you all the glory. Amen. So, God bless us all. Ayaw po ito mayong lahat.